Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Anong balita po sa inyo lahat? Good morning, good morning, good morning Philippines and all Asian countries. At syempre kung saan ka mang lupalop ng bating mundo, good morning, good afternoon, good noon, good evening at bago pa kayo matulog at bago pa akong mag-good night po sa inyo, I hope na panoorin niyo pong ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. So maraming salamat pala sa lahat na nag-support at nag-premiere kagabi sa ating Team Kuroda Premiere Promotion. At ayun, excited na rin ako kasi bukas na naman ay mamaya pala ay mag-uumpisa na naman ang ating Team One Love Premiere Marathon. Isang araw yan na puro lahat premieres ng iba't ibang mga channels. Sobrang ano yan, maraming channels yan ang involved dyan. Mahigit 50 ata or 40. At nakakatuwa, or 50 siguro, no? Kasi ano yan, hapon ng Friday at umaga na po. Lunchtime na po yan ng Sabado matatapos, Philippine time. At ang galing-galing ng mga ano natin, ng mga participants natin kasi iba't ibang mga teams din po ang nakakasali dyan. Open po ito sa lahat. At inaanyayahan ko rin kayong manood, support. At syempre, ngayon po ay focus muna tayo kay G natin. Si G po natin, ito ay active na active. At malamig po sa labas. Akala ko po, tapos na po yung winter namin. Hindi naman talaga winter. Hindi kami nagka-winter dito sa El Paso. Pero uminit na po nung ilang araw. Kagabi po ay umulan. Umulan po ng malakas dito sa amin. At hindi lang po umulan at malamig na malamig pa. So si Jeep po kagabi ay binalot ko po yung kanyang, sa labas po nito ay dinagyan ko po ng tarpaulin para hindi po siya pasukin ng lamig sa loob. Ngayon po ay binuksan ko po pintuan, malamig pa rin. So ayaw ng G natin yan. Parang nawawalan din siya ng gana pag malamig kasi. So ang ginagawa po natin ay ayun, oh, gustong-gusto ni G nating lumabas. Oh. Ayun, gustong-gusto niyang lumabas. Pero ayun, si G natin ngayon, para mahina yung gana niya sa pagkain. Siguro sa ano yan, sa change of climate po yan. Kaya hindi naman natin pinipilit, pero pinoprovide naman natin yung mga kailangan niya. You know, super hyper si G natin ngayon. So, hindi ko po alam kung bakit po ganyan ang G natin. Diba? So, hopefully ay maaayos niya rin ang metabolism niya. Ayusin natin yung metabolism ng gene natin. Kasi pag hindi po naayos yan, ay papayat ang gene natin. Kasi hindi siya kumakain ng marami. Hindi na siya kumakain katulad ng dati na dami talaga na mauubos niya yung isang ano niya, yung isang lalagyanan ng pagkain, yung bowl niya sa isang araw. Kung minsan 2 beses po akong magpapalit, nagre-refill. Yun, di ba? So ngayon po ay mahina ang kain ng gin natin, pero hindi naman natin mapipilit yan. Darating naman yung araw na babalik yung gana niya. So okay lang, G, di ba? We're not pressuring you to eat that much. So anong balita po mga masters? Kati yung ilong ko ngayon. Excuse me po. Sorry. Excuse me po. At for now po, ang ating i-discuss is all about ano naman tayo, pahinga-hinga tayo sa health muna. At tayo muna ay kamustahan lang muna. Kamustahan lang tayo kasi sa panahon na ito ngayon ay kailangan natin i-check yung isa't isa. Kailangan nating magmamatsyag kung okay pa naman tayo. Kamusta po yung health natin? Kakamustahan tayo? Kamusta po yung mga blood pressures nyo? Kamusta po yung mga lungs nyo? Kayo po ba ay may ubo ngayon so far? Kayo po ay may hika? Okay, so ito po yung ating syempre, pag meron po tayong mga nahihirapan po tayong huminga, okay?
Yan ang importante nating i-address ngayon kasi change of weather, change of climate. So, ang pinaka-importante po dyan ay kung meron tayong signs and symptoms ng parang lalagnatin ka or parang tatrangkasuhin ka, ang suggestion ko po sa inyo, huwag niyo pong hintayin na mas lumala po yan. Huwag munang uminom ng gamot. Walang gamot muna. So, the best thing to do po ay maligo po kayo sa hot water. Hot water or not boiling water. Hot water with isang sakop, isang ganyan ng asin. Asin lang. O kung meron kayong Himalayan salt or meron kayong Epsom salt, pwede yan. Ilagay nyo sa balde or kung nagsha-shower po kayo, ibang ano naman yan. So, mayroon namang binibenta kung medyo social or medyo naka-built-in yung inyong shower or meron kayong bathtub, ay meron namang binibenta ng mga salt balls or mga balls, mga lavender balls, Epsom balls. Or kung wala, ano lang, sa balde, lagyan nyo ng isang hakop ng asin. So, para yung asin kasi ay maganda yan sa katawan natin. Kahit sa Chinese practice po, ang asin po ay malaking tulong ng asin sa katawan natin. So, lagyan mo ng isang hakop ng asin yung balde at tunawin yung asin dyan at yun ang gagamitin natin sa sama natin sa pagpaligo ng mainit na tubig. At kung maaari po ay 15 minutes po tayong yung exposed sa heat. Kasi lalabas yung mga init sa katawan natin, lalabas po yung mga sakit. Magaganda yung circulation natin, ma-activate yung ating immune system. At kung pwedeng gawin po ito, like 30 minutes before tayo matulog. 30 minutes before matulog. So, wag mo nang gawin yan pagka hindi pa tayo nakakain. So, 30 minutes, halimbawa, kumain ka, maghintay ka ng 1 hour. And then, 30 minutes after, 1 hour after, yung ka maligo. And then, 30 minutes, siguraduhin mo na diretso ka na po sa higaan. Diretso na po sa higaan na wala nang gagawing iba pa. And then, sa mga merong signs and symptoms na trangkaso or merong problema sa ilong, sa breathing, ay ini-encourage ko po kayong lahat or kung sino po yung merong problemang ganyan, ini-encourage ko po kayo na mag-heat or steam inhalation. So, dalawang klase po yan. Yung pinakauna, yung pinaka-basic, kumuha po kayo ng bowl or isang malaking bowl at lalagyan ng boiling water. Steam, kailangan ng boiling water, kailangan talaga. At lagyan po yan, it's either asin, na isang kutsarang asin, at ihalo. Or, bili po kayo ng Vicks VapoRub, isang 1/4 lang po ng kutsarita. Hindi na masyadong marami yan. 1/4 lang ng kutsarita. Or kung meron kayo dyan mga, yun ang pinaka-basic kung i-recommend po sa inyo. And then pagkatapos niyan, ihalo niyo dyan, di ba, umuusok po yan. So, kumuha po kayo ng towel at itabunan niyo po ng towel, pasok niyo po yung ulo niyo dyan sa loob ng towel at ilanghapin niyo po yung umuusok, yung steam na medyo mentholated or or kung wala kayong menthol, asin lang. Yun ang maganda po. And make sure niyo po, gagawin niyo po yan kung pwede niyo gawing yan, every night, every other night, or every 3 nights. Pero gagawin niyo po yan pag wala po kayong imi-meet or wala po kayong kakausapin na tao na maliban sa pamilya niyo. Or, wag niyo pong gawin yan na kung lalabas ka pa at ma-expose ka sa ibang lugar. Kasi po, ang nangyayari dyan, pag nag-inhalation ka po, pag nag-steam inhalation ka, ay bubukas po yung bronchioles, yung lungs mo. So, luluwag po yung lahat. So, ang problema dyan, pag na-expose ka po sa mga outside environment, at hindi natin kontrolado kung anong mga meron dyan. May mga umuubo, merong bacteria, merong virus, merong mga yeast, or ang mga infections dyan, ay siguradong sensitive kasi yung lungs mo, bukas na bukas, ay mabilis ka pong ma-infect. So, instead na matulungan ka, ay lalo kang lumala. Pero so that is the best time to do. The best time to do that is if you are about to sleep. Okay, so maganda po yan. Gawin niyo po yan every night.
kung meron kayong problema sa lungs. At steam inhalation lang po, steam inhalation. Ang second na ang second yan na na option is meron talagang binebenta na steam na para talaga diyan. So all you have to do is buy that product na pang steam inhalation talaga, sinasaksak na lang po yan. At may binebenta din yung Vicks Vaporub din, or may iba't ibang brands din po yan. Kung hanapin nyo lang po yung hot steam inhalation, and then may mga syrup po yan sila or liquids na linalagay dyan instead na Vicks Vaporub. May mga instructions din po yan. So yun yung gagawin natin yan. Gagawin. Hindi na po kayo magbo-boil ng water. So yun na po, pupunuin lang yan. Somehow, din po yan. Somehow, parang ganito din yan ito. Pero iba yung niya. Iba yung mainit yung lumalabas. Ayan. So gagawin niyo po yan for 15 minutes. And then kung may kasama kayo sa bahay, kung may mga kasama kayong pwedeng pakiusapan, pwedeng i-cupping yung likod. Yung parang, ito yung likod, gaganon nyo. Yan, gaganon yung likod. So, para ma-loosen up yung mga mucus at mga phlegmas. So, yun po yung mga importante. And then, of course, ang pinaka-importante dyan, mga masters and mga ka-G, huwag pong uminom ng malamig. Kasi yung malamig po, ay malaki talaga yung effect sa katawan natin. Pag pumasok po yung lamig sa katawan natin, akala po natin ay lang po yan, ay maganda yung feeling pag malamig. Pag pumasok yung lamig sa katawan natin, may possibility po na lahat ng mga oils and mga greases sa katawan natin ay magbibilog-bilog yan. 'Di ba? Yung sebo, nagsisebo yan. And then that can cause a lot of circulatory problems and indigestion. And of course, it will also tamper or yung metabolism po ay iba po yan. At syempre, yung lung area natin, yung sa likod natin, yung pulmon area, papunta sa kidney area, yung sa likod talaga, sa buong likod. As much as possible po, keep it warm. Avoid po na mapasukan ng lamig yung likod natin kasi yun ang very vital. Once na namigan po yung area ng lungs natin sa likod at area ng kidney, pwede po tayo magkakasakit. Diba? So kaya kailangan pag napawisan po ay huwag patuyuin ng bawis. Kailangan magpalit agad ng damit. Yan ang pinaka-importante. Kaya tsaka wag magpa-electric fan na direct ng hangin na pumupunta sa nakadirekta talaga sa iyo. Avoid po natin 'yan. Kasi po ang hangin po lalo na pag malamig ay kalaban ng katawan natin 'yan. Wind energy pag sobra ay marami ding ang problema ang makakos niyan at ang temperature change. So we are made by God na hot or warm-blooded. Warm-blooded po tayo. Hindi po tayo tulad ng mga ibon at mga isda na hot na cold-blooded po sila. So tayo po ay warm-blooded po tayo. Hindi po tayo pwedeng malamigan na sobrang lamig kasi doon tayo magkakasakit. Kaya yung problema dyan, di ba, na-notice nyo sa mga may arthritis, sudden change of weather po ay masama yung pakiramdam nila, masakit. Kaya yun yung mga problema. So wag hayaan na mapasukan tayo ng lamig, wag hayaan na iinom tayo ng malamig kasi yung malamig po ay kalaban ng katawan natin. Right? So ang suggestion ko po, 1 hour before each meals ay pwede kayong uminom ng hot tea. Hot tea po, ito trust me, maganda po yan sa katawan natin. Aside from hot tea, di ba? Yung naturo ko na rin po sa inyo, yung apple cider vinegar with the mother and raw honey and warm water. Yun po yung gagawin nyo everyday. At mag-lose po kayo ng weight. Maganda yung sa digestive system mo. Avoid pa tayo sa cancer. Avoid pa tayo sa mga arthritis pain. So, marami po mga benefits po yan. At syempre mga masters, hindi na po tayo tatagal at hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat talaga at bukas yung ating All About G ay meron tayong entry sa ating Team One Love Premier Marathon. Abangan nyo po yan at kita-kits tayo everyday. At pasensya na po kahapon, wala po ako kasi nagkataon na kung saan na po yung aking premier ay pumasok yung pasyente at nag-inquire. At nandun po, naka-play po ako pero hindi ako makapag-comment kasi nasa harapan kong pasyente. Naman yun, hindi naman maganda yan pag, may kinakausap ako po cellphone yung binabasa ko. Diba? Etiquette naman, proper etiquette tayo.
So anyways, hanggang dito lang po tayo mga masters at mga ka-G. Kita-kits tayo sa susunod bukas. Love you all. God is great. Yahoo!